Okay guys, so another connection na naman yung ating susubukan dito. Request ito ni Sir Rayjan Tubungwa. Bali, ang kanyang suggestion lang or gusto niyang ipasubok sa atin na connection kung effective ba or may kaibahan ba sa tunog sa ating nakasanayan na setup. So yung gusto lang niyang ipatesting sa atin guys, yung connection ng mid-high and subwoofer. Pero kakaiba to guys kasi ang gusto niyang mangyari is from mixer to equalizer, then papunta ng first amplifier, then second amplifier, i-link siya, tapos i-connect siya sa crossover, tapos i-connect na naman yung crossover sa another amplifier na pang subwoofer. So, bali tatlo. Pero this time is dalawa lang yung gagamitin natin kasi pang mid-high lang naman at saka subwoofer. So, dalawa lang yung gagamitin na amplifier, no? So, ang gagawin natin is from mixer, ayan, main out guys, no? Main out. Papunta siya dito sa ating equalizer, input. Ayan. Tapos, from output naman ng ating equalizer, papunta siya sa ating amplifier na pang mid-high. Okay? And then, i-link natin ito. Ayan, kukuha tayo ng link sa ating amplifier na pang mid-high papunta dito sa ating crossover. Ayan. And then, sa input ng crossover. Then, mag-out na naman tayo dito sa crossover papunta dito sa input ng ating amplifier na pang subwoofer. Ayan. Okay. So, susubukan natin yan. But this time, okay? But this time, ang gagawin natin dito guys is wala tayong subwoofer guys, no, kasi malaki kasi yung subwoofer ko. So pretend na lang natin ito yung subwoofer natin, no. Pretend lang ha, kunwari lang. Okay, so ito yung magiging mid-high and ito yung subwoofer. So ang mangyayari is isang channel lang yung gagamitin natin, no. I mean, ang left channel lang lahat yung gagamitin natin pati sa crossover and sa amplifier. So lahat sila naka-hook sa mid-high. I mean sa left channel. Ano ba? Naguguluhan ako. So lahat sila naka-hook sa left channel. So hindi gagamitin yung right channel. Okay? So lahat sila naka-hook sa ating left channel. Kaya kung napapansin nyo guys, yung yung volume ko dyan is left channel lang yung ginamit natin. So again, ito yung mid-high, ito yung subwoofer. Okay? Ayan. So sa settings din sa ating subwoofer guys, ayan, naka two-way setup to sa likod. Ayan. And then yung master volume natin dito is naka 0 dB. Then sinet ko na lang sa 240. Kasi tinesting ko kanina 140. Hindi masyadong ma-appreciate yung ating subwoofer ko, no. Ayan. So nilagay ko na lang sa 240 para at least marinig natin or ma-appreciate natin yung tunog. Then 0 dB sa low output niya. Then ito hindi na kailangan kasi two-way setup lang naman. Okay? So titingnan lang natin dito, hindi natin i-judge dito kung ano yung quality ng tunog kasi hindi naman yan subwoofer, no. Bali ang gusto lang natin ma-prove dito is kung effective ba, kung gagana ba lahat. Ayan, kung gagana ba siya lahat, kung applicable ba siya para siguro ang gusto lang ni sir is parang isang pihitan na lang. Ayan, isang pihitan na lang. So another way ito na connection guys para sa mga beginner na hindi na maraming pipihitin. So isang pihitan na lang, pak, ganun, play na lahat. Okay? So yun, pati ako medyo nalito sa bagong setup ni sir. So ayan, sinusubok talaga ako. Well, sound check na tayo. Let's go. Okay, so ganito yung mangyayari guys, no. Doon na lang ako pupwesto kasi unan yung maririnig is yung si mid-high natin. And then, ang kasunod, siguro mga ilang segundo, ang next yung maririnig is ipasok natin si subwoofer ko, no. So, siya muna yung magre-represent as subwoofer. Okay, so, naka-set na yan siya kuno as subwoofer kasi tinap ko siya sa amplifier natin na pang subwoofer. So, siya muna yung representative ni subwoofer. Okay, so dun lang ako pupwesto. So sa crossover na lang ako na input gain magpipihit para papasok at mawawala yung tunog ni subwoofer natin kuno. Okay, so let's go. Nga pala guys, gamit kayo ng headset ha para at least marinig nyo talaga yung tunog ni subwoofer kuno. Okay, so let's go.
Okay guys, so test naman din natin sa vocals. Okay? So mamaya magbibigay ako ng sarili kong comments sa aking observation, and then comment nyo lang din kung ano yung naobserbahan nyo. Though hindi perfect yung ating sound test ngayon guys kasi hindi siya totoong subwoofer yung nilagay natin. But sige, next time lagay natin yung totoong subwoofer speaker talaga. But okay, microphone na tayo. Alright. Sound check, testing, mic check, 1, 2. Sound check, testing, mic check, 1, 2. Sound. Hello, sound check, testing, mic check, 1, 2. Sound. Hello, sound check, testing, mic check, 1, 2. Sound. Hello, sound check, testing, mic check, 1, 2, sound. Check, testing, mic check, 1, 2, sound. Hello, sound check, testing, mic check, 1, 2, sound. Okay, so Sir Rayjan, so eto yung ating na-obserbahan. So personal observation ko to sa ginawa nating experiment sa iyong suggestion na connection. So eto lang. Ang advantage niya is totoo, isang pihitan na lang. Kunwari, ito sa microphone or sa music ba. So isang pihitan lang, tutunog na lahat. Okay, tutunog na si mid-high, tutunog na din si subwoofer natin ko, no? Same din sa microphone, ganun din. Tutunog lahat. Ayan. Yun yung cons niya. So, isang pihitan na lang. So, hindi ka na mahihirapan. So, mag-a-adjust. Ang gawin mo na lang, mag-a-adjust ka na lang ng frequency kung gusto mo ng hard kick or malambot. Okay yun, sir. Yung nakita ko lang na downside dito is sa microphone talaga. Ayan. Kasi, sa akin lang kasi setup, sir, ewan ko lang sa iba. Sa akin setup is as much as possible, ayaw kong lumabas yung vocals ko sa subwoofer. Only on the mid-high. Monitor speakers and mid-high lang talaga para mas malinaw. So, na-observe ko, yung hindi ko siya sinama yung subwoofer sa microphone testing natin, okay, malinaw yun. Buo yung tunog, ayan, malinaw, klaro yung boses, makalansing. Sa low end naman niya is tama lang, okay lang, equal yung boses ko doon. Pero nung sinama ko na si subwoofer natin ko, no, nilagay ko na siya sa kanyang volume, ayun, hindi siya tunog ngongo, sir, hindi siya tunog ngongo, but mas lumakas lang talaga yung bass niya. Parang natatabunan na si mid at saka si high. Ayan, yung sa equalization natin sa ating boses. So, mas parang mas bumilog yung tunog ko. Ayan, mas bumuo yung tunog ko. And hindi natabunan na yung mid at saka high. So, hindi siya kaaya-ayang pakinggan sa microphone. But sa music, okay ako doon, sir. Ayan, effective yung connection mo. Isang pihitan lang sa music, goods ka na. Goods to go na. Yun lang sa microphone lang natin, testing natin is medyo mahirapan tayo doon na tanggalin yung sa subwoofer. Dapat hindi lalabas yung boses natin sa subwoofer. So, mahirapan tayo doon kapag video okay or band setup. Kasi sabay na yun music at saka boses or microphone. So, hindi mo pwedeng tanggalin or bigyan ng sub yung sa iyong event. So, mahirapan kang mag-separate kung kapag ganitong setup. But kung music lang, sound tripping lang, walang video okay lang. Okay yun sa akin. Kasi
mas makalabog siya. So okay na okay 'yun. Yun lang talaga sa microphone lang talaga, sir. Hindi ko nagustuhan yung output kasi natatabunan na yung ating yung frequency ng mid at saka high. Natatabunan na ng sub, mas nadagdagan yung pagka-sub niya konti. Ayan. So mas kumapal masyado yung boses natin doon. So yun lang naman. So walang mali sa sinuggest mo na setup, sir, ha. Walang mali. Yun lang, sa microphone lang talaga ako medyo X sa akin. Okay? So yun, Sir Rayjan, shout out sa iyo at sa inyong lugar dyan. Ayan, shout out sa inyo, sir. And thank you sa iyong suggestion. And sa lahat ng mga gustong mag-suggest, guys, kung ano yung gusto yung mga setup na available lang sa gamit natin, syempre. Baka may iba kayong masuggest na setup na pwede natin gawin dito and pakinggan natin. Ayan, kasi wala naman talagang perfect talaga, guys, no? So anything na can suit on you or ma-fit sa inyo or hiyang sa inyong setup. Ayun, so medyo humaba na. Ayun, hanggang sa susunod na lang, mga Ka-Of Duty Lesson Sounds at sa susunod na mga setup. Alright!